Ito yung una nating destinasyon sa paglilinis ng kuko dito sa Santa Veronica. So ito si ate, natapos ko na ang kanyang kuko, kamay at paa. Siya nagpalinis yan ng kamay at paa. So ayan, magandang kinalabasan kasi mayroon siyang, yung color niya is peach. So grabe ang pasalamat niya kasi nga maganda. So ito na yung second destination natin mga guys. Papunta tayo ngayon sa isang barangay ulit sa Balingog East, kung saan doon yung customer ko. So medyo malayo-layo din to guys, yung pupuntahan natin sa ating destination. So ayan, malayo-layo din yung lalakbayin ng ating tricycle. So sumakay lang kami dyan ng tricycle guys. Kasama ko yung aking Janakis. Yan. So yan kasama ko pag ako'y nagsiservice. At wala din siyang pasok syempre. Sinasama ko siya sa mga lakad ko. So ayan, maganda-ganda yung araw ngayon mga guys. Maaliwalas yung kalangitan. So ayan, ang ganda-ganda yung mga ulap oh. Parang nakalutang lang. Pero actually, nakalutang yan. So ayan guys. So medyo malayo-layo pa yan. Yan. Hintay-hintay lang at darating din tayo sa ating patutunguhan kung saan tayo maglilinis ng mga kuko. So andoon yung ating mga customer na or mga client na naghihintay para magpalinis ng mga kuko. So ayan, bakbakan na naman mamaya dyan guys pag sabak sa paglilinis ng kuko mga guys. So ayan oh, ang ganda-ganda ng mga paligid. So ayan, yung mga nadadaanan natin is mga palayan yan, pero wala nang mga tanim na palay na ani na mga guys. So kaya medyo tuyo-tuyo na yan mga guys, sa mga bukirin na yan. Pero dahil sa taniman ulit ngayon mga guys, so nag-iintay sila ng tubig. Pakiwaroy ko yung iba hindi na ata magtatanim mga guys kasi nga wala atang irrigation ngayon na aagos, kaya yung iba hindi daw sila magtatanim ng palay mga guys. Yun ang mga sabi nila. So itong nadaanan natin na to ay nagpatubig lang sila dyan guys. Gamit nila yung di gasolinang bomba, kaya mayroon silang tubig dyan guys. So yung iba na madadaanan natin, magtatanim sila kahit na walang irrigation. Gagamit sila dyan ng pump o yung may krudo. Yun ang gagamitin nila para magpatubig sa bukid. So ayan guys, paliko na tayo dyan sa Balingog East. Papasok na tayo dyan guys. So malapit na tayo. So ito yung iba guys na nagbubukid. May tanim na yung iba dyan guys kasi nga may bukid, may patubig sila. Ang gamit nila ay yung bomba, ayan oh, bomba yan. Na ginamitan lang ng gasolina guys. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa ating pagservisan. So pinakain muna kami guys ng may bahay kasi nga lunch na nung dumating kami dyan. So mag-uulam kami dyan ng Bicol Express, buro, syempre yung burasi na isda, prito guys. So yan ang inihanda na pagkain natin. May sausawan pa tayong artem na suka. So kakain muna tayo dyan guys. Ayan, kasama ko yung anak ko kumakain. Ayun yung may-ari, si ate. Shout out sa'yo te. Thank you sa foods. So ayan, pagkain, kakain na po tayo. Dahil ayaw naman niya magpalinis na hindi pa daw kami kumakain. So ayan, kumain na daw muna kami bago ko sila umpisahan sa
paglilinis ng kanilang mga kuko. So ayan, kumakain na ako dyan. Masarap yung ulam, lalo na yung buro guys. Bet ko yung buro. Gustong gusto ko yung buro. Masarap yung pagkakaluto niya. So hindi siya ganong maasim, di rin ganong tamtaman lang po yung pagiging asim ng buro. So masarap siya. Lalo na sana pag mayroong talbos ng kamote dyan. Wow! Sarap ng isaw-saw sa buro yung talbos ng kamote dyan guys. So ayan guys. Sarap ng pagkain. So magkikwento muna ako dyan kung anong meron sa buhay-buhay. So ayan guys. So matinik yung isda. Kaya tinanggalan ko siya ng tinik. So magsusubo muna tayo dyan guys para mabusog tayo. So ayan, sarap guys ng pritong isda na burasi. Ayan, burasi ang tawag nila dyan. Medyo matinik yung isda na ganyan guys, yung burasi. Kaya ang luto lang niya ay prito. Kasi pag hindi prito, baka lalo kang matinik. So ayan guys, inumpisahan ko ng paglilinis ng kuko dahil tapos na kaming kumain. Ito na, mag-start na tayong maglinis ng kuko nila mga guys. So dyan lang kami sa labas guys kasi mas maliwanag, mas presko yung mga hangin, mas maluwang dyan sa labas guys. Kaya dyan kami sa labas naglinisan. So may lilim naman dyan guys, kaya hindi naman hassle yung init niya. So masarap maglinis kasi mahangin dyan guys, maraming kawayan dyan sa paligid nila guys. Kaya okay lang na dyan kami kasi makikita mong perme yung paglilinis ng mga kuko kasi maraming mga ingrown yan guys. Kaya mahirap din maglinis. Diyan kami ngayon sa Balingog East guys. Diyan kami naglinis ng kuko. So ayan. Pag marami din kaming mga ano dyan.